So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 John 4, 9 to 10. Yan. Tungkol sa pag-ibig. Yan. So, in love po ba tayo sa Diyos? So, napakalaga na lagi po tayong in love sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So sabi dito sa pangalawang talata, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Alam niyo po ba, ganun tayo kamahal ng Diyos? Kahit hindi natin inibig ng Diyos noon, tayo po ay inibig ng Diyos. Sabi nga po nung awit natin kanina doon sa unang awit, inibig mo ako mula sa aking kawihan. Mula po doon sa buhay natin na makasalanan, tayo po ay minahal ng Diyos. Amen? At pangalawa, sabi po doon sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Alam niyo po, hindi natin kayang i-apply yung salitang pag-ibig maliban na matanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag hindi mo natanggap yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang ipadama yung salitang pag-ibig. Kaya sabi dito ni Apostol Juan, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ganyan po kadakila yung pag-ibig ng Diyos. At ang sabi nga ng Bible, nung minahal tayo ng Diyos, wala pong kondisyon. Hindi niya tinignan na ikaw po yung magandang lalaki, magandang babae, matalino, mangmang, mayaman, mahirap, kundi mula po doon sa iyong kalagayan, tayo po ay inibig po ng Diyos. Amen! Amen. So, kung ganun tayo kamahal ng Diyos, dapat lang na mahalin po natin ang Diyos. Amen? Sabi ko nga, walang papantay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga, yung pag-ibig ng Diyos, wala po siyang limitasyon. Wala po siyang hangganan. Wala po siyang katulad at hindi po siya nagbabago. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po kagaya sa atin bilang tao, yung pag-ibig natin may limitasyon. May hangganan. At hindi po siya pang walang hanggan. Kasi makita natin yung mga tao na nabubuhay, iba yung sistema po ng pag-ibig ng tao. Yung pag-ibig ng tao, conditional. Lalo na po sa mga mapili, di ba? Kinakailangan ng mamahalin ko yung kinakailangan mataas. Ano pa? Mayaman. Ano pa? Maganda. Mahaba ang buhok. Ano ba? Eh kung wala lang buhok, di po ba? Hindi mo na mamahalin. So yung tao po kasi yung pag-ibig niya sa tao, conditional. Pero yung pag-ibig ng Diyos, wala po siyang kondisyon. Ang conditional. Sabi nga ng Bible. At mula doon, dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, isinugo po niya yung kanyang kaisa-isang anak. Lagi nating napapakinggan po yung pag-ibig ng Diyos na yun. Sabi nga, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkamit ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, isinugo po niya si Jesus. Sinugo ng Diyos Ama, yung ating Panginoon Jesus, upang ikaw at ako na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkamit ng buhay na walang hanggan. So, ganun tayo kamahal ng Diyos. Bagamat tayo po noon ay nagkasala, subalit dahil mahal na mahal po ng Diyos yung lahat ng tao na Kanyang nilalang, nandun po yung Kanyang sakripisyo na ginawa, mismo yung Kanyang kaisa-isang anak. Sabi ng Bible, isinugo niya dito sa ibabaw ng lupa upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Ibig sabihin, kasi yung buhay ng tao nung magkasala, nawala po sa kanya yung pagkakataon na magkamit po siya ng buhay na walang hanggan. Subalit, dahil nais po ng Diyos yung tao makasama niya doon sa langit na bayan, isinugo niya yung kanyang kaisa-isang anak
upang lahat ng sumampalatay sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin, maunawa po natin na tayo ay mahal na mahal na mahal ng Diyos. Amen! Paano po natin ngayon yung salitang paano natin may papakita ang pag-ibig sa Diyos. So, minahal tayo ng Diyos, wala pong kondisyon. So ngayon, bilang mga mananampalataya ng Diyos, paano naman po natin may papakita yung pag-ibig sa Diyos? Paano natin may papakita ang pag-ibig sa Diyos? Di ba napakaganda na hindi lang po yung isa po yung umiibig. Kinakailangan, nandun po yung isa at saka po yung isa ay nagmamahalan. Amen po ba doon? Amen. Para po bang sa buhay po na mag-asawa, napakalungkot naman na isa lang po yung nagmamahal, yung isa hindi nagmamahal. Upang maging maganda at maging maayos yung ugnayan ng bawat isa, nandun po na nagmamahalan po yung buhay ng bawat isa. So, nakita po natin at nabasa natin kung paano tayo minahal ng Diyos. So, tayo naman po ngayong minahal ng Diyos, paano natin may papakita ang pag-ibig sa Diyos? Nagbigay lamang po ako dyan ng mga ilang puntos. Una, sabi po dyan yung pakikinig sa tinig ng Diyos. So, may papakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos kung nandun po yung ating pakikinig sa tinig po ng Diyos. Para po bang ganito? Sa buhay po ng isang tao, napakahirap na sabihin mo mahal kita, kaya lang hindi kita pinakikinggan. At sa buhay po na to, may talata na binagin po yung Bible sa John 10:27 na sabi po niya dyan, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yung mga totoong tupa, o sabi nga, mga anak ng Diyos ay nakikinig sa Kanya. Ibig sabihin, dahil siya po yung Diyos mo, Panginoon mo, tagapagligtas ng iyong buhay, nakikinig po tayo sa Kanya. Amen po ba daw? Amen. At sa mundo po na to, madami kang pwedeng mapakinggan na tinig. Sabi ko nga, nandyan po yung tinig mo na pwede mong pakinggan. Nandyan din po yung tinig po ng mundo. At nandyan din po yung tinig po ni Satan na bumubulong sa ating po mga kaisipan. Ang tanong doon, sino po bang tinig ang ating pong pakikinggan? Amen? Sabi ko nga ako ay bata pa. Bata po kami. Doon po sa gawin po namin na yun kasi may mga matatanda. Doon po kasi uso po yung pumipito. Yung pong lolo namin, si Akong Carlos, yung amayin ko, si Tatay Iyong, saka po yung tatay ko. Pumipito po silang lahat. At kapag po kami ay umaalis na bahay, kahit na nandiyan po kami wala po doon sa amin, hanggang sa may bisita po ng simbahan, kapag po kami ay nandoon, nakikipaglawang po kami, pagka po may pumito, alam po nung tao kung sino po yung pumipito. At alam niyo po ba, alam ko yung pito ng tatay ko. Kasi kilala ko po yung tatay ko at alam ko din po yung pito ng tatay ko. Kaya kapag napakinggan ko po yung pito ng tatay ko, sabi ko doon sa mga kasama ko, ay, pinakawal ko yung tatay ko. Sabi ko. Kaya, ang gagawin ko ngayon, uuwi na ako. Kasi kilala ko po si tatay ko. Kapag pumito po yung amay ko, saka po yung lolo namin, alam ko po, hindi po yun sa tatay ko. Kundi doon sa amay namin, doon po sa lolo po namin. So napakahalaga sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, na hinuhilig po natin yung tinig po ng Diyos. Amen! Amen. Kasi mahirap naman na sabihin, mahal ko yung Diyos, kaya lang ayaw kong pakinggan yung tinig ng Diyos. Ayaw kong makinig sa salita ng Diyos. Amen? So, ang sabi dito ng Bible, kung totoo po nating mahal ang Diyos, tayo po yung nakikinig sa Kanyang tinig. Dahil ang sabi nga ng Bible, sa binasa nating talata, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, magandang sabihin, kilala tayo ng Diyos. Amen? Amen. Hindi po kagaya po ng mga bata ngayon. Ano po ba yung mga style ng mga bata ngayon? Kapag tinawag mo yung anak mo, Nak, magsahin ka.
Kayo na po yung sumasagot. Anak, magluto ka! Wait lang. Pero kapag po, inutusan mo ng tindahan, tapos may kasamang 5 piso, kaya 10 piso siguro. Ano? Susunod mo ba pag ako 10 piso? O medyo ayaw pa. 20! Anak, bumili ka nga ng 5 pisong tapos yung upa, 20. Mahal. Kaya lang susunod, gano'n. So, alam nyo, may papakita natin yung totoong pagmamahal sa Diyos kapag tayo nakikinig sa tinig ng ating Panginoong Jesus. Amen. Dahil siya po yung ating pastol ng ating buhay. Sabi nga po natin, siya po yung ating Panginoon. Kapag tayo po yung nasusunod, hindi po siya yung Panginoon. Amen. Tayo po yung Panginoon. Kasi tayo po yung nasusunod eh. Pero kapag si Jesus, ang nasusunod sa buhay natin, siya po yung ating Panginoon ng ating mga buhay. Kaya sabi ko nga, sa mundo na to, madaming tinig. Nandiyan nga po yung tinig natin, nandiyan po yung tinig ng mundo, at nandiyan din po yung daya po ng kaaway. Kaya lalo na kapag Sunday, sino ba yung pakinggan ko? Si Lord ba o yung sarili mo? Sabi ng sarili mo, tinatamad ako, ayaw ko sumamba. O may gagawin ako, sabi ng sarili natin, di ba? O ang malupot to, dumating yung kumpare mo. Ay pare, nandiyan ka pala. O, imbis na dumalo ka, sabi ng kumpare mo, huwag ka mo nang dumalo. Magkwentuhan muna tayo kasi may maganda akong balita sa iyo. Sino yung nasunod? Yung kumpare natin, di ba? So, mahalaga makita natin ito. Para may pakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos, tayo po yung mga taong nakikinig sa tinig po ng Diyos. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. At sabi ko nga, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, wag po muna nating pakinggan kung ano yung sinasabi ng ating kaisipan, kaalaman, abilidad. Pakinggan po muna natin yung tinig po ng Diyos. Lord, ano ba yung kalooban mo doon sa mga bagay na ito na aking gagawin? Sa aking mga desisyon, sa aking mga plano, sa lahat ng bagay sa buhay ko. Maganda mapakinggan po natin yung tinig ng Diyos. Amen? Sapagat kapag yung tinig ng Diyos, ang pinakinggan natin, sinunod natin, tiyak, magiging maayos, magiging maganda, yung ating pong magiging buhay. Amen? Sapagat alam ng Diyos yung mga bagay na mabuti at makakabuti sa buhay natin. Sabi ko nga, iniisip mo pa lang, alam na po ng Diyos. Kaya ang gawin mo lang muna, makinig tayo sa tinig po ng Diyos. Pangalawa, nandun po yung pagsunod sa Diyos. Napakaganda na may pakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod. Madaling sabihin na mahal ko yung Diyos, kaya lang, kung di ka naman susunod sa Diyos, paano may papakita na mahal mo yung Diyos? Amen po ba doon? Amen. Napakahirap naman po kasi may pakita yung salitang pagmamahal na wala pong kasamang pagsunod. Ang alam ko sa mga taong nagmamahal, nandun po yung kanilang pagsunod. Amen. Kwento lang. Kapag po yung tama kaya yung lalaki, nakita ko kasi ito ewan ko lang kung sa inyong pag-analyze. Sana manatili yung salitang pag-ibig. Kapag yung nung unang panahon, kaya na medyo na po tayo ngayon high-tech na po tayo ngayon yung panliligaw noong unang panahon, talagang kakaiba. Kapag yung lalaki, nanliligaw, nagmamahal doon sa babae, anong ginagawa po ng lalaki? Talagang nakasunod dyan. Nakasunod. Sinusundan po yung, ayaw ka na sumunod, hindi. Dahil mahal niya, parehang sunod. Kaya lang, sabi po ng mga kwento doon, ng mga nagdaanak po yung panahon. Di ba na po yung sistema po ng mundo ngayon? Sabi ko ngayon, text na lang. Text na lang po ngayon. Doon po yung, dinadaan po yung salitang pagmamahal. Pero may napakaganda sa buhay po ng tao na talagang may pakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod. Amen po ba doon? Amen. Ang sabi nga ng aklat ng awit,
Ang sabi po dyan, ang sino mang kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging magpapala. Sabi niya, ang sino mang kung si Yahweh ay buong puso susundin. Ibig sabihin, gusto talaga ng Diyos na mahalin po natin siya ng buong puso. Kasi kapag po talagang nandun yung buong pusong pagsunod, nandun po yung ating kagalakan. Amen? Nandun po yung ating kaligayahan sa ating mga buhay. Kasi nandun po yung ating buong pusong pagsunod. Kaya nasulat sa Bible na ibigin mo yung Diyos ng buong puso. Kasi ang Diyos, tumitingin po siya sa puso ng isang tao kung paano ka sumusunod sa Diyos. Kaya makita natin yung mga unang mga lingkod ng Diyos na sumunod sa ating Panginoon Diyos, talagang pinagpala po sila ng Diyos, hindi po sila pinabayaan ng Diyos, pinagtanggut po sila ng Diyos dahil nandun po yung kanilang buong pusong pagsunod. Kasi may kabahagi po yan na pagsunod, yung po bang napipilitan, dahil kailangan, di ba? May mga ganong pagsunod. O kaya nahihiya. Kaya sumusunod. So, sa atin, bilang mga tao na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, napakalaga yung pagsunod natin ay bukal sa ating mga puso. Amen! Amen. Kasi in love po tayo sa Diyos. At napakalaga na panatilihin po natin yung salitang pag-ibig natin sa Diyos. Kasi dumating po talaga yung punto na nanlalamig yung salitang pag-ibig. Lalo na kung ang buhay natin, kung minsan nagiging abala na po tayo sa mga bagay na ginagawa po natin, at kung minsan hindi na po tayo nakakapanalangin, at kung minsan hindi na po tayo nakapagbabasa ng salita po ng Diyos. Hindi mo na nabubulay-bulay yung salita ng Diyos. Yung mga taong in love, lagi nagbabad noong unang panahon kasi wala pa po cellphone, sulat lang. Hindi ko lang kung ilang beses binabasa yung sulat, lalo na kung ang laging nakalagay doon ay mahal na mahal kita. Di ba? Laging binabasa po yun. Eh yung Bible, yung salita ng Diyos, laging sinasabi sa atin ng Bible na mahal po tayo ng Diyos. Amen! Kaya mahalaga, sabi nga, yamang minahal ka ng Diyos ng buo. Mula doon sa iyong kalagayan, minahal tayo ng Diyos ng buo puso. Sabi nga, mahalin din po natin yung Diyos ng buong puso. At sa ating pagsunod sa Kanya, sabi niya, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Kung gusto mong umunlad at pagpalain ng Diyos yung buhay mo, ibigay mo sa Diyos yung 100%. Amen! Amen. Kasi nakikita po ng Diyos yun. At ang pangako niya, sabi niya, buhay mo ay uunlad. Hindi mo na problema yung pag-unlad. Ang Diyos na po yung gagawa po ng pag-unlad. At sabi niya, at laging pagpapalain. Alam niyo po ba, ang pagpapala ay galing sa Diyos. Kung gusto kang pagpalain ng Diyos, kahit hindi mo na patayin sa hirap yung katawan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kahit na yung buhay mo, parang simple-simple lang, nabubuhay ka ng simple, pero yung biyaya nandyan, tuloy-tuloy. Mahirap kasi na ikaw yung naghahanap ng biyaya kaysa ang Diyos ang nagpapala sa iyong buhay. At sabi nga ng Bible, kapag sinabi ng Diyos, gagawin po niya ito. Kapag ipinangako ng Diyos, tutuparin po niya sa buhay natin. Kung minsan kasi, naranasan na po natin nung tayo po ay talagang buong pusong sumusunod sa Diyos, nakita natin yung biyaya. So, tuwa po tayo, nandun po yung biyaya, sumusunod tayo sa Diyos. Kaya lang, ang malungkot po sa buhay ng tao, nung dumating po yung biyaya, na-focus po siya doon sa biyaya, nawala po yung focus niya doon sa nagbibigay ng biyaya. Kaya ang nangyari, ano po nangyari? Nung nawawala na po yung biyaya, ano nangyayari? Eh, ang Diyos wala po siyang pagkakamali. Tayo po yung nagkakamali. Tayo po yung may pagkukulang. Amen! Amen. So, makita natin yun, para hindi po tayo naghahabol. Kundi tayo po yung hinahabol po ng biyaya. Kasi pangako ng Diyos yun, di ba? Kapag inuna mo yung Diyos at namuhay ka sang-ayon sa Kanyang kalooban ang lahat ng bagay na kailangan mo, siya yung magbibigay ng additional blessing. Siya yung nagbibigay. Hindi po tayo yung naghahanap. Siya po yung magbibigay.
iayos lamang po natin yung ating pagsunod sa Diyos. Sabi nga dito, nandun po yung buong pusong pagsunod. At sabi ko nga, magagawa mo lang ito kasi mahal na mahal mo yung Diyos sa iyong buhay. Ito po yung pangalawa, yung pagsunod sa Diyos na may kasamang pagmamahal. Pangatlo, yung pagmamahal sa gawain po ng Diyos. Kapag mahal mo yung Diyos, mahal mo yung gawain ng Diyos. Amen. Amen. Sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, may tinatawag tayong body of Christ. Ito po yung pagmamahal natin sa kabuuan ng katawan po ni Kristo. At may tinatawag din po tayong mga local church, kung saan tayo tinawag ng Diyos. At ito po yung ating mga tahanan na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Corinthians, ito po yung binanggit ko kanina ng aming anak. Ang sabi niya po doon, pasinin natin yung pagmamahal ng mga Macedonia sa iglesia po ng Diyos at yung mga mananampalataya ng Diyos. Ang sabi niya dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, sapagkat mahigpit nilang ipinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So makita natin dito yung pagmamahal ng mga Macedonia. Nandun po yung pagmamahal po nila sa gawain ng Diyos at sa mga mananampalataya po ng Diyos. Kasi mahal ng Diyos yung kanyang gawain. Amen po ba doon? At sabi nga natin, ang gawain po ng Diyos, hindi po siya gawain ng tao. Gawain po siya ng Diyos. At kung bakit nagpupunta po tayo sa church, kasi alam natin, dito po tayo pinatatagpo ng Diyos at ito po yung tahanan po ng Diyos. Kaya napakahalaga bilang isang mananampalataya ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, upang may pakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos, minamahal po natin yung gawain po ng Diyos. Kasi parang po ba ganito, sa isang tahanan, mahal mo yung magulang mo tapos wala kang pakialam sa buhay, sa pamumuhay po ninyo. Parang po ba hindi makatotohanan yung salitang pagmamahal, di po ba? Pero kung talaga may pagmamahal ka at may malasakit ka sa tahanan mo, hindi ka na po kinakailangan utusan na, anak, magwalis ka. Anak, magluto ka. Kasi may pagmamahal ka doon sa tahanan mo eh. Amen po ba doon? Amen. At kung may nakita kang may sira, ang ginagawa mo dahil mahal mo yung tahanan mo, gumagawa ka po ng kaparaanan upang iyong mga pangangailangan doon sa loob ng tahanan ay matugunan. Ganon din po sa gawain po ng Diyos. Dahil mahal po natin ang Diyos at mahal po natin yung gawain ng Diyos, ang lagi po natin sinasabi, ano ba yung may tutulong po sa gawain ng Panginoon? Yun po yung magandang maging kaisipan natin at maging magandang kaunawaan natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Hindi yung kung ano ba yung makukuha ko. Alam niyo po ba, hindi na po natin kailangan yun. Kasi kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, pinagpalakan ako ng Diyos. At dahil pinagpala ka na ng Diyos, ang ginagawa mo ngayon bilang pagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. At ang napakaganda sa Diyos, laging sinasabi ng Bible, kung ano daw po yung itinatanim mo pagdating ng panahon ay kakainin mo. Kung nagtatanim ka po ng pagtulong, so mas lalo ka pong tutulungan ng Diyos. Kung nagtanim ka po ng pagmamahal, mas lalo ka pong tatanggap ng salitang pagmamahal. Kaya, ang sabi dito ng Bible na napakagandang halimbawa, yung mga kapatid natin sa Macedonia, nandun po yung kanilang pagmamahal. Sa kabila ng kanilang pag-iikaos, nandun po yung kanilang pagnanasa na makatulong. Makatulong po sila sa gawain po ng Diyos. Kasi alam nila, yung kanilang ginagawang pagtulong, hindi po sa tao, kundi ito po ay ginagawa nila una
sa Diyos, pangalawa lamang po sa mga tao. Amen po ba doon? At maging doon sa aklat po ng gawa, sabi dito, sa aklat po ng gawa, chapter 2, verse 46, sabi dito, araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at masaya at may malinis na kalooban. Sabi dito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Ang bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So makita natin dito, yung mga naunang mga lingkod ng Diyos, talagang everyday nasa church po sila. Kasi nandun po yung pagmamahal po nila sa Diyos eh. At nandun po yung pagmamahal nila sa gawain ng Diyos. Hindi po sila napapagod na pumunta sa templo. Kasi yun po yung tahanan po ng Diyos. Dahil po ba, napapagod tayo pumunta sa ating mga tahanan? Di ba? Hindi po. Gusto natin, lagi tayo kapag maghapon, gusto mo nandun ka sa tahanan mo. Payapang-payapa ka kapag ikaw po ay nandun sa loob ng tahanan mo. Kasi tahanan mo yun eh. Ganon din po yung mga mananampalataya noong unang panahon. Nandun po yung kanilang kasipagan na dumadalo, nagpupunta sa templo. At nandun po sila ay nagpuputol-putol po ng tinapay. Ibig sabihin, nakikinig po sila at nagbabasa po sila ng salita po ng Diyos. Kasi yung tinapay o sabi dito ay salita po ng Diyos. Ito po yung pagkain natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Hindi po sila nagsasawa. Every day, pumupunta po sila sa church. So tayo, sabi ko nga, kung minsan, ang pagdako natin sa church, minsan Friday, saka po Sunday, makikita natin kung minsan, dinadaya pa po tayo ng kaaway. Di ba? Nandun po yung espiritu ng hadlang. Ano ba kung minsan, yung espiritu ng katamaran. Nawa, sabi ko nga, may pakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos, yung po bang kasipagan natin pagdating sa gawain po ng Diyos. Amen! Amen. Di ba sabi po ni Apostol Pablo, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon. Yamang inyong nalalaman na ang lahat ng inyong ginagawa, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Lahat ng kasipagan natin sa pagdako natin sa gawain ng Diyos, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Kaya kung pumupunta po tayo ng Monday, ng Friday, kung pumupunta po tayo ng Saturday, dito ng Sunday, sabi nga ng Bible, hindi po yun nawawalan po ng kabuluhan. Amen! Amen. Kaya sabihin ko sa iyo katabi, maging masipag tayo kapatid. Maging masipag tayo kapatid. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kung ang ginawa ng Diyos ay 50-50, palagay ko, mas lalo hindi natin kaya gawin, di ba? Yun nga pong 6 na yun sa iyo, isa lang po yung sa Diyos. Kung minsan, Lord, patawad. Naintindihan mo naman po ako. Eh kung kaya hindi tayo inintindi po ng Diyos, medyo nagahol po yung ating paghinga. Ano sasabihin po natin? Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. Baka po dadalas po yung ating pananalangin. At kung medyo tinatamad po tayo, bigla tayong sisipagin. Nawa, huwag po natin maging kaisipan po yun. Lord, patawad po. Kasi hindi ako makakadalawa yung linggo. Amen po ba doon? Kundi ang napakaganda, mula po doon sa pagsamba po natin, may pakita natin, Lord, mahal kita. Kaya pag Sunday talagang sa'yo na po yun. Wala na pong kahati. Amen. Amen. Kapag po may mga gawain mo talaga, Lord, gusto ko talagang maibigay ko yung the best ko na pagsamba sa'yo. So, gusto kasi ng Diyos, mula sa mga bagay na yon, makita ng Diyos yung pag-ibig natin sa Kanya. Madali kasi sabihin na mahal ko yung Diyos. Kaya lang, nasaan yung salitang pag-ibig? Kinakailangan may kasama po siyang gawa. At sabi nga dito, yung mga kapatid natin, talagang nandun po yung kanilang pagmamahal. Nandun po yung kanilang physical na paghahandog sa gawain ng Diyos. Nandun din po yung mga bagay na pinansyal, material na kanilang paghahandog pagdating sa gawain ng Diyos. Kasi naniniwala sila
na kapag ikaw ay nagtanim sa gawain ng Diyos, sabi nga ng Luke chapter 6, ibabalik ito sa atin ng Diyos ng siksik, liklik, at umaapaw. Pero di po ba nyo napapansin, kung minsan, dinadaya po tayo ng kaaway. Kuminsan, ayaw nating magbigay. Kasi gawa po ng kaaway yun eh, hindi naman po tayo yun eh. Kasi alam ng kaaway na kapag tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Kaya kapag nakapagbigay ka, nandun yung kagalakan mo na napagtagumpayan mo yung handangaya ng kaaway sa buhay mo. At sabi ko nga, hindi lamang po kayo yung hindi lamang po kayo yung dumadanas na ganong sitwasyon. Lahat. Kahit ako po, dumating po ako sa ganong punto. Lord, ibibigay ko ba? O hindi. Lalo na kapag last money mo na. Di ba, nagkakaroon tayo ng bibisyo ng ating kaisipan. Ibibigay ko ba ito o hindi? Kasi last money ko na ito eh. Pero gusto ko yung paunawa at ipakita sa inyo na yung tumulong at magbigay sa gawain ng Diyos, hindi po siya kalugihan. Kundi ito po yung susi upang patuloy tayong pagpalain pa ng Diyos. Kaya, kung titignan natin yung mga halimbawa sa Bible, ang ginamit ng Diyos na halimbawa sa buhay natin, yung mga talagang wala, kagaya po ng Macedonian Church. Ipinakita ng Diyos na mula po doon sa kawalan, nandun po yung pagmamahal at sila po ay nakatulong sa gawain po ng Diyos. Maging yung sinasabi po nating biyuda sa Bible, di ba? Bakit may sulat sa Bible yun? Upang maging hamon sa buhay natin, kahit na biyuda ka at last money mo na, kapag nagbigay ka sa gawain ng Diyos, nakikita po yun ng Diyos. Di ba? Sabi po doon, nakita ni Jesus yung mga nagkakaloob. Nakita din niya yung biyuda na yung kanyang binigay, dalawang kusing. Last money. Pero alam niyo po, mula doon, nalagod po yung Diyos. Naisulat po yung mga bagay na yun upang maging hamon sa buhay natin. Maging yung sa aklat po ng king, di ba? Yung pong babaeng namumulot po ng patpat. Ang sabi po doon ni Elias, dahil yun po yung sinabi ng Diyos sa kanya, pumunta siya sa lugar na yon, matatagpuan niya isang babae na namumulot na lang po ng patpat upang may ipanggato doon sa huling langis upang sila po ay makakain bago man lang sila mamatay. Subalit pakita natin, yung babae na yon, dahil siya ay sumunod doon sa lingkod ng Diyos at pinagpala yung lingkod ng Diyos, ano po yung naganap? Hindi po siya nagkulang hanggang sa muling pumatak po yung ulan. So, nasulat yung mga kwento po sa Bible upang maging hamon at magsilbing kalakasan po sa atin upang ipadama po natin yung pag-ibig po natin sa Diyos sa ganung mga sitwasyon. Kasi alam ng Diyos yung kalagayan natin bilang tao. Na tayo po kuminsan nag-aalinlangan. Kuminsan tayo po'y natatakot na mawalan. Pero mula doon, ipinapakita ng Diyos na mula doon kaya po tayong pagpalain pa ng Diyos. Amen! Amen. At sabi nga, masayang-masaya sa aklat po ng Gawa 2:47, masayang-masaya na sabi po dito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao. At sa bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong nililigtas. So sabi nga, ang Diyos ang kumikilo sa lahat ng bagay. Ang mahalaga lang, makita ng Diyos yung puso natin at may pakita natin sa Diyos yung salitang pagmamahal po natin sa Kanya. And last, sabi po dito sa pang-apat, pakikibahagi sa Kanyang misyon. So napakahalaga bilang isang tao na minahal ng Diyos, kinakailangan na din po yung ating pakikibahagi sa misyon ng ating Panginoong Jesus. Kasi mahal mo yung Panginoon, gusto mo maging bahagi ka ng Kanyang misyon. Ano po ba yung misyon ng Panginoon? Ang sabi nga sa aklat po ng Matthew, so bago ko po basahin yan, ang misyon po kasi ng Panginoon, ang sabi ng kasulatan, lahat ng tao ay maligtas at makaalam po ng katotohanan. Yun po ay sa 1 Timothy chapter 2, verse
Sabi niya po doon, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, nais po ng Diyos yun. Kaya bilang mga minahal ng Diyos at nagbabahal sa Diyos, maging bahagi po tayo ng Kanyang misyon. Hindi po tayo tinawag lang para tayo po ay dumalo lamang po sa gawain ng Diyos, kundi ang gusto ng Diyos, maging bahagi po tayo ng Kanyang misyon. Ang sabi dito ng Matthew 4:19, pasilin po natin, o tinawag po niya yung Kanyang mga alagad. So, itataas ko po ng konti, bagamat wala po siya sa slide, babasahin ko po sa 18. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, o yung sunod ng talata, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. So, ang kanilang pamumuhay po noon ay mangingisda po sila. Yun po yung totoong buhay nila. Subalit, nung sila ay tinawag ng Diyos, ang sabi dito ng Panginoong Jesus, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Ibig sabihin, mga kaluluwa. Magdadala ng kaluluwa o yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon ay makakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Sabi nga, maging bahagi tayo ng Kanyang misyon. Kasi mahal mo yung Diyos, kinakailangan may pakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya sa pakikibahagi sa Kanyang misyon. At binanggit din po sa aklat po ng Matthew 28, sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, sabi ng Bible, habang ginagawa mo at nakikibahagi ka doon sa misyon ng Panginoon, ang pangako ng Diyos, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi ka lang po mag-iisa. Amen. Amen. Kasama po natin ang Diyos. Kaya napakahalaga lang sa buhay natin, makita natin yung dapat po natin gawin bilang isang mananampalataya ng Diyos. At sa huling talata, sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 18, sabi niya, mga anak, huwag tayong pagmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Madaling sabihin na, Lord, mahal kita. Kaya lang, nasan po yung gawa? Sabi dito, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kaya sabi nga dito ng ating pinag-awalan ngayong umaga, kung totoo mahal mo yung Diyos, talaga ikaw na po yung makikinig sa tinig ng Diyos. Amen? Mahal mo siya. Kaya sila po yung pakikinggan mo sa buhay mo. Pangalawa, nandun na po yung ating pagsunod sa Kanya. Pangatlo, nandun po yung pagmamahal natin sa gawain po ng Diyos. At pang-apat, nandun po yung pakikibahagi natin sa Kanyang misyon.